Kasabay nga ng pagkapanalo ng Minnesota sa Game 3 laban sa Lakers 116-104 na pinangunahan ni Jaden McDaniels na merong 30 points at si Anthony Edwards 29 points, nakuha na nga nila ang 2-1 na kalamangan. Isang magandang sinyalis rin naman ito na kaya nilang talunin at kaya nilang kunin ang commanding 3-1 lead bago ang Game 4, pero nangyari nga ngayong araw sa Wolves hindi lamang isang simpleng pagkapanalo dahil ginawa nga talaga dito ng mga players ang lahat ng makakaya. Kahit man nasasabayan ng Lakers ang ginagawa nilang scoring run, nananatili pa rin sila ditong focus. Mismong si Edwards nang nagsabi mas ganado silang maglaro sa home arena since alam nila na hindi maging maganda ang performance nila sa nagdaang West Finals last playoff sa pagkatalo sa Dallas. Kaya upang makabawi, pinakita dito ang 100% nilang effort para manalo. Masayang masaya naman si Edwards sa ibinigay na enerhiya ng crowd, kaya hindi talaga nila ito binigo ngayong araw. Samantala sa pagkatalo ng Lakers, mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi na ang pinakarason ay ang pagkakaroon ng napakaraming turnovers na kailangan nilang ayusin next game kung gusto nilang manalo. Bukod dyan, sinabi nito na kulang sila rin ng rim protection kaya nahihirapan silang depensahan ng Wolves, na sinang-ayunan rin naman ni LeBron James na nagsabing nagkaroon rin naman sana sila ng napakaraming pagkakataon at oportunidad sa Game 3 manalo, ngunit sinayang lamang nila ito matapos ang napakaraming turnovers. Majority unforced, meaning sila ang may kasalanan bakit hindi nila naayos na nahawakan ng bola na sinamantala ng Minnesota. Pero kung ang dating head coach ng Lakers na si Phil Jackson ang inyong tatanungin, wala nga daw dapat sisihin sa Game 3 kundi ang paggamit nila parate ng small ball lineup. Para nga sa inyong kalaman, 8 minutes na naman ang ibinigay nilang playing time kay Jackson Hayes, kaya mas nakafocus ang Lakers sa paggamit ng small ball rotation sa kabuuan ng game, which is hindi epektibo since nagiging madali para kay Jaden McDaniels at Anthony Edwards na mag-drive sa ilalim ng basket. Kaya kailangan nga pong iwasan na ni Coach Redick na mag-focus ng husto sa small ball. Marami rin naman silang ibang option maliban dito na maaari nilang magamit bago ang Game 4. Sa kabilang banda, tagumpay ang Orlando Magic na maprotektahan ang home court advantage sa Game 3 laban sa Celtics matapos sila ditong manalo 95-93. Bagamat dikit ang laban, win is a win pa rin para sa Orlando at naibaba sa 2-1 ang serye. Pero hindi rin naman nila magagawa kung hindi dahil sa pag-step up ni na Franz Wagner na merong 32 points at si Paolo Banchero na merong 29 points. Silang dalawa nga ang literal nagtulungan sa Game 3 para manalo, which is isang magandang sinyales na may kakayahan ang kanilang team na talunin ng defending champions. Kaya ngayon, kailangan na lamang nilang paghandaan muli ang Game 4 dahil may pagkakataon sila ditong maitabla ang serye. Kailangan nga po nilang samantalahin ang pagkakaroon ng home court advantage since mas mahirap kung mababaon sila sa 1-3 sa laban at masyado nga silang dehado dito na naapektuhan rin naman ang kanilang team.